Hello everyone! Welcome to my channel, Doc Ananis Vlog. So ngayon mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay bakit nga ba itong si Ivana Alawi ay patuloy na umuusad, patuloy na lumilipad, patuloy na sumisikat. Ang bait pala niya talaga mga kapatid kasi kahapon po, napanood ko doon sa kanyang Instagram yung kanyang pagbigay ng motor doon sa matandang lalaki na tumulong sa kanya nung magpanggap siya na siya ay mahirap. Ay, sabi mo lang iyak. Super nakakaiyak talaga itong si Ivana Alawi. Kasi sino ba naman pala? Kaya pala itong marami talagang supporters. Di ba, habang maraming nag-reaction about Ivana Alawi, lalong sumisikat si Ivana Alawi. Imagine nyo nga, yung kanyang mga views. So, napag-isip-isip ko po mga kapatid, kasi di ba, kahit ako po ay medyo talaga takot mag-reaction or mag-content about actors and actresses doon po sa Pilipinas, kasi ang nakakatakot kasi yung kanilang copyright at yung kanilang kung magrereklamo sila mga kapatid. Naisip ko lang, bakit ba sila ganun? Alam niyo yon, yung sino ba ang nagpapasikat sa kanila? Sino ba yung nagsusubscribe sa kanila or yung tumatangkilik sa kanilang mga video? Di ba yung mga tao naman? So bakit hindi nila kayang magbigay? Or yung iba po ito ha, yung doon po ito sa iba ha. Kasi ako, I'm not sure talaga kung sino yung stricto sa kanilang content, kung sino yung mapagbigay. Alam ko itong si Ivana Alawi ay mapagbigay kasi di ba ang daming nagre-reaction kada video niya po mga kapatid. Ganito lang yun eh. Ito po ay opinion ko po. Medyo may kasama pong personalan mga kapatid. Okay. Ang opinion ko po dito mga kapatid, ang mga content po ng mga sikat na artista ay para po yung mga brand bag, mga damit, or kung mga ano-ano pa mga kapatid, diba? Meron nga itong si Itling MC nga mga kapatid, meron nga laging nagme-message sa kanya na gusto magpa-review ng kanilang produkto. Di ba itong si Itling MC mga kapatid ay ang kanyang mga content ay mga bag, mga DIY and everything, mga Louis Vuitton. So ngayon, pero ayaw niya kasi ayaw niya humarap ng camera. Sabi ko nga, bigay mo sa akin at ako ang mag-review. So anyway, di ba ganun yun? Habang nire-review mo ang isang produkto, ay lalong sumisikat po ito mga kapatid. So ganun din yun. Habang nire-reaction mo ang isang vlog ng isang sikat na artista o isang sikat na politiko, lalo po silang sumisikat kasi mapag-isip-isip ng mga tao, ay ano bang meron? Para maku-curious po sila. Ako nga na-curious kay Ivana Alawi kasi bakit ang daming nag-react itong Ivana Alawi? Ay naku mga kapatid, natandaan ko talaga itong si Dr. Willie Ong. Naalala ko talaga yung si Dr. Willie Ong. Meron siyang isang content na napanood ko po, yung motivate po siya sa mga tao na maging vlogger kung may talent kayo, kumanta kayo, magsayaw kayo, kung ano-ano yung kanyang sinabi. At sabi niya, magtulungan tayo dito sa YouTube. Kunin niyo yung content ko, hindi ako magalit sa inyo. O diba, siya na mismo yung nagsabi na kunin niyo yung content ko at hindi ako magagalit sa inyo. Itong si Ivana Alawi, parang wala akong narinig na ka-YouTuber ko na nag-react about her na nagreklamo itong si Ivana Alawi. O diba, ang bait pala. Ang bait nga talaga mga kapatid. Alam mo, nakakaiyak. Siguro marami nang nag-react. Siguro marami nang nagre-reaction po doon sa video ni Ivana Alawi, doon sa kanyang Instagram. Di ba mga kapatid, pag tuwing nag-upload si Ivana Alawi, naging millions agad. Kasi nga mabait siya, sinishare niya, hindi niya pinapakialaman yung mga taong nagre-reaction sa kanya. Ayan, para siyang brand na habang nire-review po ng mga tao ay lalong nakakarami ng binta. Ayan, yan po ang nangyayari kay Ivana Alawi. Sana ganun din po yung mga, ay naku, ako po mananawagan po ako doon sa mga sikat po na mga YouTuber. Pagbigyan nyo naman po kaming mga maliliit na YouTuber na mag-comment po about sa inyong mga content or mag-reaction about sa inyong mga content para naman po kahit kaunti lang po yung aming mga viewers or kahit kaunti lang po yung aming followers, sa dami po namin na mga kaunti lang ang mga followers, nako, kung magdagsaan po yun sa inyong channel, ay dadami po kayo lalo. Ayan, natutulungan nyo pa po kami. Tulungan nyo po kami.
Ayan, tulungan niyo po kami. Ay, tulungan niyo po ako mga kapatid. Tulungan niyo po ako. Kayong mga masikat po na mga, ay nako mga kapatid, diba? Ako minessage ko po si Sharon Cunita na gusto ko siya maging kaibigan. Minessage ko po talaga sa Instagram, I swear. Oo, pero walang sagot. Walang sagot. At saka, kasi mga kapatid, mayroon pong isang kaibigan dito sa, sa YouTube. Sinabi niya sa akin, maganda yung content mo. Bakit hindi mo ibigay kay KMJ? Ibigay mo kay KMJ. Sabi ko, sino ba yung si KMJ? Ayun pala, yung si Jessica Soho. Kapuso mo, Jessica Soho pala mga kapatid. So, minessage ko po talaga yung si Jessica Soho at nilagay, kasi nahihiya naman akong itag noon. Kasi sabi ko nga, pwedeng ikaw na lang ang magtag kasi nakakahiya. Nahiya ako. Pero nilakasan ko po yung loob ko. Minessage ko rin po siya at in-include ko po yung link po ng aking video. Sinin lang po mga kapatid. Pero malay mo pinag-isipan niya, di ba mga kapatid? Kasi ako, pag nag-content po ako ng mga artista, medyo nakakakuha po ako ng maraming views at nakakakuha po ako ng mga subscribers mga kapatid. Kaso lang, parang natatakot naman ako. Ang dami kasing nagpakahirap dito sa channel ko, ang daming in-invest ng aking asawa. Kung ano-ano yung binibili niya sa akin, tinaasan niya na yung aming internet. Lagi siyang mini-message ng aming internet provider na wala pa ngang 15 days ay mag-o-over na po. So ngayon, tinaas na talaga ng asawa ko yung aming internet para talaga ako makapag-explore ng gusto dito sa YouTube. At saka ang dami, lahat ng halos yata ng aking kailanganin ay nandito. Ay naku, inaroon niya pa ako sa training yung pag-editing, pero bugo talaga ako mga kapatid pagdating sa editing mga kapatid, hindi ko talaga kaya. Ayan, hindi ko talaga kaya. So ngayon mga kapatid, kaya nga sabi ko, nako, sana yung mga sikat na mga artista, hayaan na lang nila yung mga maliliit tulad ko po mga kapatid na makapag-content ng mga content po nila. Hindi ko naman kukunin yung buong content nila. Di ba kukuha ka lang naman ng kaunting clip para komentan doon at saka kanila mga pictures. Bakit kasi pati mga pictures nila ay ipinagdadamot? Ay, naku, sorry po ha. Bakit kailangan ba pati picture ay kukunin yung kikitain namin? Yan. Kasi di ba mga kapatid, kunting lang, di ba kung gusto niyo naman tumulong sa mga mahihirap, yung mga maliliit na mga YouTuber, di ba, ituring na lang din na mahihirap talaga. Di, pag naitulungan niyo po, sisikat din kami. Pag natulungan niyo po kami, di, medyo makakaangat din kami ng kaunti. So, habang nakakaangat po kami, aangat po kayo. Kasi, di ba, babalik-balik kami talaga para, kuhanan kayo ng, tulong, para matulungan din kayo. Pero hindi naman yung, sabi niya nga, meron din isang YouTuber na, ay, hindi kailangan nila yung yung reaction mo kasi marami naman silang supporters. Ayun nga ang point ko eh. 'Di ba? Marami naman nagsusupport sa kanila. Bakit hindi sila makapag-support sa akin? Bakit hindi sila makapag-support sa mga maliliit na YouTuber? Gaya ko po. 'Di ba? Ayan, Raffy Tulfo. Ayan, itong si Raffy Tulfo, ang sabi sa akin din, wag mong i-react si Raffy Tulfo kasi nako, ika-copyright kanyan. Hindi ko alam. Kasi sabi ko nga, ay gusto ko pa naman sana i-content gusto ko pa naman sana i-react yung mga Pilipino na nangluloko ng mga Amerikano. Pero sabi nila, wag ka, kasi i-copyright ka niyan, istrikto yan. Pero parang natandaan ko rin na mayroon nagko-content talaga, kinukuha talaga yung pangalan ni Raffy Tulfo na sinabi niya, talagang hinarap niya yung niya na yun na, kung gusto mo tulungan pa kita. Ano ba yun? Di ba tumutulong naman si Raffy Tulfo sa mga mahirap? So, baka naman okay lang sa kanya kung mag-content tayo ng content niya. Hinuwag naman natin kunin yung buong content niya. Yung parang mag-reaction lang. Ito po talaga dapat ay reaction ko lang po talaga dapat yun doon sa kabutihang puso po talaga ni Ivana Alawi. Kaso lang, naisip ko na lahat yung mga pumasok na lahat sa isip ko yung mga negative and positive na, as a small YouTuber. Pag small YouTuber ka, syempre, tulad ko po, ako po talaga ay takot na takot ako
mawala yung channel ko kasi hindi lang ako ang nagpakahirap ng aking channel. Yung asawa ko, malaki ang ginastos. Yung mga kaibigan ko, Itling MC, Pambam NY, Eric Risa Vlog, ay talagang grabe yan kung makatulong sila sa akin para mabuo ko itong aking kung saan po ako ngayon. Ayan, yun lang po mga kapatid. Thank you so much for watching mga kapatid. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe po kayo mga kapatid at ring nyo po yung bell para po maging updated po kayo sa aking mga bagong upload. Ayan, suportahan nyo po ako mga kapatid. Bye! Salamat!